na ninyong lahat. Tanong tungkol sa posibleng pagkapangulo ni Vice Presidente Sara Duterte ay isang paksa na madalas pag-usapan sa politika ng Pilipinas. Bagamat walang makakapagsabi ng eksaktong mangyayari, maaari nating tingnan ang kanyang mga track record, plataporma, at ang kasalukuyang direksyon ng kanyang mga pulisya para makabuo ng ideya. Narito ang ilang aspeto na posibleng maging sentro ng kanyang administrasyon. Pinakauna ay ang pagpapatuloy ng mga pulisiya ni Rodrigo Duterte. Maraming analis ang naniniwala na maaaring ibalik o paigtingin ni Sara Duterte ang ilang mga programa ng kanyang ama. Sa larangan ng peace and order, maaaring maging prioridad muli ang kampanya laban sa ilegal na droga at insurhensya. Bagamat ito ay naging malaking issue sa bansa, maaring hindi matinag si Sara Duterte na ipatupad ito sa ngalan ng kanyang ama. Sa mga infrastructure naman, posibleng ituloy ang malalaking proyekto sa ilalim ng mga programang katulad ng Build Better More, kung saan ang layunin nito ay sumabay sa pag-unlad ng ibang bansa sa pamamagitan ng mga makabagong gusali. Ikalawa, sektor ng edukasyon at disiplina. Dahil nagsilbi siyang kalihim ng edukasyon, nakita ang kanyang hilig sa pagpapatibay ng nasyonalismo at disiplina sa kabataan. Para sa mga kabataan, mandatory ROTC, isa ito sa kanyang mga isinusulong na advokasya para sa mga mag-aaral. Dito naman sa curriculum reforms, ang pagtuon sa matatag curriculum na naglalayong ayusin ang basic education sa bansa. Ikatlo, relasyong panlabas, foreign policy. Mahalagang abangan kung paano niya babalanseng ang relasyon ng Pilipinas sa mga malalaking bansa. Patungkol naman sa China at USA, magiging krusyal kung ipagpapatuloy ba niya ang mas malapit na ugnayan sa China tulad ng kanyang ama o kung pananatilihin ang mas matibay na alyansa sa Estados Unidos tulad ng kasalukuyang administrasyon. Ikaapat, pagbabago sa konstitusyon. May mga usapin din kung magiging bukas siya sa charter change, CHA, partikular sa pagpapalit ng anyo ng gobyerno patungo sa federalismo, na matagal nang isinusulong ng kanilang pamilya at mga kaalyado. Posibleng hamon, political polarization, maaaring magpatuloy o lumalim ang pagkakahati ng mga Pilipino, pro-Duterte, laban sa anti-Duterte. International scrutiny, maaaring bantayan ng mga international human rights groups ang kanyang pamamalakad, lalo na't kaugnay ito ng mga investigasyon ng ICC sa nakaraang administrasyon. Sa ngayon, mahirap pang sabihin ng may kasiguraduhan kung mananalo si Vice Presidente Sara Duterte. Ngunit base sa kasalukuyang takbo ng politika, siya ay isa sa mga pinakamalakas na kandidato para sa 2028 elections. Sinigurado ni Sara na tatakbo siya, opisyal na deklarasyon ng kandidatura. Noong Pebrero, 18 formal nang inanunsyo ni Sara Duterte ang kanyang pagtakbo bilang Pangulo para sa 2028. Siya ang kauna-unahang major candidate na nagdeklara gamit ang slogan na ibalik ang tapang at malasakit. Sa kalagayan sa mga survey, kung ating analisa sa mga huling survey, nananatiling mataas ang kanyang ratings kumpara sa ibang posibleng kandidato. Sa ilang survey, gaya ng WR Numero at Pulse Asia, madalas siyang nangunguna, nasa 33% hanggang 36% preference rating. Bagamat may mga issue, ang kanyang trust at approval ratings, nasa 50 hanggang 55%, ay mas mataas pa rin kaysa sa maraming iba pang opisyal ng gobyerno. Sa kabila niyan, may mga hamong kinakaharap. Kahit malakas siya, may mga speed bumps o hadlang na maaaring makaapekto sa kanyang pagkapanalo. Isa na dyan ang legal
at impeachment issues. Noong Pebrero, may mga bagong reklamong isinampa laban sa kanya sa Kamara, kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Kung siya ay mahatulan, convicted, sa isang impeachment trial, maaari siyang madiskwalipika sa pagtakbo. Isa pa dyan ang pagbuwag ng Uniteam. Ang dating alyansa nila ni Pangulong Bongbong Marcos ay tuluyan ng nagtapos. Ngayong nasa oposisyon na ang kampo ng mga Duterte laban sa Administrasyong Marcos, asahan ang mas matinding batiko sa kanya. Mga posibleng katunggali ni Sara, nananatiling matunog ang mga pangalan ni na Senator Raffy Tulfo at dating VP Leni Robredo na pumapangalawa sa kanya sa mga survey. Sa kabila niyan meron siyang solidong base. Malaki ang bentahe ni Sara sa Mindanao at sa mga tapat na taga-suporta ng kanyang ama. Hanggat buo ang suportang ito, mahihirapan ang sinumang kalaban na tapatan ang kanyang numero. Sa madaling salita, malaki ang tsansa ni Sara Duterte dahil sa kanyang kasalukuyang popularidad. Ngunit marami pang pwedeng mangyari sa loob ng 2 taon bago ang 2028 eleksyon, lalo na sa usapin ng kanyang mga legal na kaso sa Kongreso. Pero, hati ang mga kababayan nating Pilipino sa pagkapanalo niya sa darating na eleksyon. Ang tanong kung gaganti ba si Sara Duterte sa mga Marcos ay isa sa pinakakontrobersyal na usapin sa politika ngayon. Lalo na't ang relasyon ng pamilyang Marcos at Duterte ay tuluyan ng naghiwalay. Sa kasalukuyang sitwasyon, narito ang mga indikasyon na nagpapakita ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang kampo noong mga nakaraang panahon. Noong huling bahagi ng 2024 at hanggang sa mga hearing ngayong 2026, naging malaking issue ang binitiwang salita ni VP Sara na nag-utos umano siya ng assassin para itumba sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mapatay. Bagamat sinabi niyang ito ay conditional at hindi totoong banta, itinuturing ito ng palasyo at ng NBI na isang seryosong banta sa seguridad ng bansa. Sa isang press conference, nagpahayag din si VP Sara ng matinding galit kung saan binantaan niyang huhukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon ito sa West Philippine Sea. Ito ay isang direktang pag-atake sa legacy ng mga Marcos na dati nilang tinulungan sa pamamagitan ng kanyang ama na si Rodrigo Duterte na nagpayagang maiilibing doon ang dating diktador. Kasalukuyang gumugulong ang mga impeachment hearings laban sa kanya sa Kamara. Naniniwala ang kampo ng mga Duterte na ang Administrasyong Marcos ang nasa likod nito upang ipitin siya at pigilan ang kanyang kandidatura sa 2028. Direkta nang sinabi ni Sara Duterte na never again na siyang makikipag-alyansa sa mga Marcos. Para sa kanya, ang alyansang Uniteam noong 2022 ay isang pagkakamali at pakiramdam niya ay ginamit lamang siya para manalo ang administrasyon. Sa tono ng kanyang mga huling pahayag, mula sa pagbabantang pugutan ng ulo ang Pangulo sa kanyang imahinasyon, hanggang sa paghuhukay ng bangkay, malinaw na may matinding personal at politikal na hidwaan. Kung siya ang mananalo, malaki ang posibilidad na gagamitin niya ang kapangyarihan ng pagkapangulo para itama ang tingin niyang pang-aapi sa kanya at sa kanyang pamilya. Kabilang na ang issue ng OIC laban sa kanyang ama. Kung ikaw ang tatanungin, iboboto mo ba si Sara Duterte bilang presidente? Mag-comment ka sa baba ng video. Maraming salamat. Putang ina.
ninyong lahat